tayo ay makakaupo na po. Walking in the Lord. Yan po yung pamagat ng mensahe. Hango po rito sa verse 6 nang sabi rito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Tapos sabi rito, so walk ye in Him. Ibig sabihin, ano ba yung so? Kaya nga. Yan. So, nararapat lang na kayo ay lumakad sa Kanya. Yung pong paglakad sa Panginoon ay kahalintulad po ng tinuturo sa banal na kasulatan ng sinasabing walking in the Spirit na matatagpuan din doon sa Galatians chapter 5 doon sa ating nabasa kanina. Walk in the Spirit. Sinabi po roong kanina. O kaya, it is also in harmony with walking by faith. Yan po yung ating pong theme ngayong taon na ito, walking or living by faith, walking with God. Okay, so na ibig sabihin, ganyan din po yung ibig sabihin walking in the Lord or walking in Him. And it's also a way of saying walking with God. Yan. Na ibig sabihin, kung tayo ay lumalakad sa Panginoon, ibig sabihin tayo po ay lumalakad kasama ang ating Panginoon. Na ibig sabihin, yung ating pong paglakad o pamumuhay dito sa sanlibutan na ito ay napahalaga po. Na atin pong tignan at bantayan na hindi tayo malayo sa tamang hakbangin natin o paglakad natin na kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Bagkus nawa nga ay ang buhay natin ay masasabi natin na bawat hakbang natin andoon na ipapakita natin yung paglakad kasama ang ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay lumalakad na hindi sa Panginoon, ibig pong sabihin ay yung buhay din natin ay hindi sa Panginoon. Kaya nga po mahalaga na tignan natin ano ba ang buhay natin. Bilang mga mananampalataya, nawa yun po yung ating laging bantayan. Paano ba tayo lumalakad sa sanlibutan na ito? Ang ating bang paglakad ay andoon yung pangunguna ng ating Panginoon? O lumalakad lang tayo ayon sa ating karunungan? O lumalakad tayo ayon sa ating kaalaman? Ibig lang sabihin yan, kung lumalakad tayo ayon sa ating karunungan at kaalaman, ay hindi maayos yung ating paglakad, hindi rin maayos yung ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. According to our text, God designed every born-again believers to walk in the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya rito, so walk ye in Him. Kung ikaw nga ay totoong ligtas, ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Yan po kasi sinabi roon eh. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang born-again believer, kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, ang sabi rito, walk ye in the Lord Jesus Christ. Tanong ngayon is, how then believers walk in the Lord Jesus Christ? Paano nga ba natin gagawin yan? Na lumakad sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, lumakad sa Kanyang pangunguna. Lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mula sa ating text ay mapag-aralan natin ang several steps wherein believers would certainly walk in the Lord Jesus Christ. Ano po ang mga steps na ito? Ayan, meron po tayong 3 steps na makikita rito sa ating text. And first step wherein believers would certainly walk in the Lord Jesus Christ is to aspire to grow spiritually. Kailangan po yung meron tayong aspiration o lumago sa ating pananampalataya o lumago spiritual. Kasi yan po yung mindset ibig sabihin natin. Dapat sa araw-araw na ating pamumuhay sa sanlibutan na ito, sa pang-araw-araw na paglakad natin, nawa yun po yung mindset natin, yun po yung aspiration natin na tayo ay lumago spiritually. Bilang mga mananampalataya, hindi po dapat
nawawala sa ating aspiration yan. Hindi yung aspiration lang natin ay maging successful sa ating mga career, sa ating pag-aaral, o sa ating mga ginagawa sa sanlibutan na ito. Hindi dapat ganun lamang, kundi talagang isa sa mga aspiration natin o pangunahing aspiration natin ay yung paglago natin spiritual. Yan po dapat ang nasa laging isip natin at puso natin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Kasi sabi sa verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye had been taught, abounding therein with thanksgiving. Ano po makikita natin dito sa verse 7 na ito tungkol sa paglago espiritual. Na pag tayo ay lumalago espiritual, tayo ay narurut sa ating Panginoon. We are rooted in Him. Okay, kagaya ng halaman po, pagka ang halaman po ay lumalago, nakikita natin, halimbawa, kayo ay nagtanim. Okay, pag nakikita niyo yung tanim niyo ay lumalago, lumalaki, i-expect niyo rin na yung kanyang ugat lalong lumalalim. Humahaba, lumalalim. Ibig sabihin din, lalong nagiging matibay. Okay, habang malalim yung kanyang ugat, mas mahirap bunutin yan. Pero habang maliit pa yan, hindi pa malalim yung kanyang ugat, okay, napakadaling bunutin yan. Hindi kagaya pagka yan ay nag-ugat na. Okay. So, kahit pa anong gawin mo pagbunot yan, pag nag-ugat na, hindi na mabubunot yan. So, ganyan po yung nais ng Panginoon sa atin, yung tayo ay lumago upang tayo ay marut sa ating Panginoon. Na anuman mga pagsubok ang dumating sa atin, o meron man mga gustong sumila sa atin. Ayan, kagaya ng dyablo, naninila yan. Ibig sabihin, sisilain niya yung mga mananampalataya upang tumalikod at umalis sa ating Panginoon. Gaano man gawin ng dyablo, ano man ipadala niya upang tuksuhin ang mga mananampalataya na talikuran ng ating Panginoon. Sapagkat ang isang mananampalataya ay malago at rooted sa ating Panginoon, wala nang magagawa ang dyablo upang alisin ang mananampalataya sa ating Panginoon o kaya ilayo. Kaya nga po mahalaga po yan na dapat tignan natin. So huwag po nating sabihin sa ating sarili na tayo ay lumago na o malago na. Tignan natin lagi ang ating sarili na meron pa tayong ilalago. Ayan, kung meron pa tayong ilalago, ibig sabihin hindi pa tayo malago. Kahit ako bilang pastor na, hindi ko pwedeng sabihin na ako ay malago na at wala na akong ilalago pa. So nakikita ko, kung titignan ko ang aking sarili, marami pa akong dapat ikalago. Okay? So, ganun po ang isang mananampalataya. Ang paglago po ng isang mananampalataya, hindi po humihinto habang nandito sa sanlibutan na ito. Matatapos lang yan kapag tayo ay nandoon na sa piling ng ating Panginoon. Kasi pagdating natin sa harapan ng Diyos o sa kanyang piling, tayo ay mga perfect na doon. Ibig sabihin ng perfect, wala nang dapat pang mabago. Okay. Yan na yung pagiging sakdal kung tawagin natin. So dito sa ibabaw ng lupa, kahit ano ba ang gawin natin, hindi tayo magiging sakdal dito. Kaya nga, lagi nating tignan ng ating sarili, meron pa tayong ilalago. Ibig sabihin yung pag-ugat natin sa ating Panginoon, meron pang ilalalim yan. At yun dapat yung aspiration natin. Not only to be rooted in Him, but secondly, to be built up in Him. Ano yung built up? Iba naman po yung built up, para bagang naikabit na sa ating Panginoon o kaya naidikit na sa Panginoon na hindi mo na matanggal. Ayan, meron ba kayong alam ng mga pandikit na pag naidikit na, ang hirap ng tanggalin? Ha? Pag tatanggalin mo, masisira. Alin man sa kanila. Okay, alam niyo ba alam niyo yung yellow? Okay? Napakadikit pala niya na pandikit. Hindi, yung yelo muna. Okay. So, hiwa-hiwain mo yung karne, hiwa-hiwala yan, ha? Okay. Ilagay mo sa Tupperware.
tapos ilagay mo sa freezer. Pag gusto mo nang lutuin yan, halimbawa, tanggalin mo sa freezer, gusto mo paghiwa-hiwalayan, kahit anong gawin mo, hindi mo paghiwalayan. Pipilitin mo, masisira lang. Magkaluray-luray. Lalo na pagka yan ay isda. Kaya yung iba, ginagawa nila, ibinababad muna nila ng matagal. Kaso, paano kung yung rep nyo ay talagang parang freezer yan? Okay, kagaya ng ginagamit namin rep, yung hindi naman mamahalin na rep yun Do inverter yun. Yung American home lang yun mamurahin yung nabili ko. At nung nabili ko yun, promo pa. Kasi nagkakahalaga ngayon na yung 19,000 yun Nabili ko yan noon ng 14,000. Okay, so pagka yung gustong lutuin kinabukasan, hindi maibaba ngayong araw na ito, ayan, bukas pa, pag luluto ka na, ay talagang mahirapan ka. Okay, so ang ginagawa na nga lang minsan ni Junjun pinapakuluan niya na lang Okay, kahit napakarami. Tapos yung hindi lulutuin, iiwalay. Okay, so ganun lang yon. Pagka karne, kaso kung isda, paano naman yon? Maluluto na yung isda. Luto na, saka lang maghihiwalay. Okay, so, pero yun po yung nais ipahiwatig dito, yung built at himhin, na wala makakapaghiwalay sa atin. Doon sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa Romans chapter 8, wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So yung ating relasyon sa ating Panginoon is inseparable. Pero yan po ay talagang ipakita rin po natin sa physical na paraan na kung saan talagang hindi na tayo mahiwalay sa ating Panginoon kasi nakadikit na tayo sa Kanya. Yan ay kung tayo ay lumalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi lang magrurot sa tayo, lalalim yung ating pagkaugat sa ating Panginoon, kundi yung talagang yung ating pagkadikit sa ating Panginoon ay tiyak na hindi na pwedeng maaalis pa. Yun po yung sinasabi rin yung built up kung tawagin. Okay, so kagaya niya, yung electric pa na yan. Okay, yung mga hanging electric pa na yan. Yan po ay tawag ay na-built up na yan dyan. Okay, bakit kasi naka-screw? Ayan, tagtatanggal mo ganyan, hindi basta-basta matatanggal yan kasi naka-built up yan. Ganyan po. Okay, kagaya niyang ilaw na yan dito sa taas. Bakit hindi nahuhulog? Kasi naka-built up yan. Hindi lang naka-screw doon sa kahoy doon. Kasi kung naka-screw lang doon sa kahoy na 1/2, ay may pagkakataon o may posibilidad na babagsak yan Lalo na kung rurupok na yung kahoy. Ang ginawa dyan, meron yan bakal na na-welding. Okay? At papunta roon sa mga, ano bang tawag doon? Sa mga bakal din doon, sa taas. Upang sa ganun ay hindi kumalas. Okay? So, nung una kasi ginawa ko lang dyan, kumuha ko ng bolt, binutasan yung kahoy, tapos in-screw doon sa taas niya, yun na. Kaso nakita ko, medyo marupok yung kahoy. Kaya yun po ginawa, ikinabit doon sa mga bakal-bakal niya doon, yung mga zipper-links niya o kaya tubular niya doon sa taas na bakal. Okay. Na i-built up kung tawagin. Kaya sigurado hindi matatanggal yan. So, ganun din yung nais ng ating Panginoon sa atin. Gusto niya matiyak na wala nang makakapaghiwalay sa atin sa Kanya. Na kahit man matitinding mga pagsubok ang ipadala ng ating Panginoon sa atin o ialaw niya na dumapo sa atin, tinitiyak niya na hindi tayo bibitaw. Tinitiyak niya na hindi tayo tatalikod. Tinitiyak niya na tayo ay magpapatuloy sa Kanya. Wow! Ganyan po ang mangyayari kung tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon ay malago spiritually. Tayo ay mairurot sa Kanya at maibibuild up. Paano kung hindi tayo lumalago? Alam nyo, kung hindi lumalago ang isang Kristiyano, merong tendency na pag dumapo sa Kanya ang mga pagsubok, siya ay manghihina, siya ay manlalamig, hihinto o kay tatalikod sa ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na siya ay mag-a-apostate. Pero yung pong sinasabing magbabackslide.
Ang pagbabackslide ay hindi po nakakawala ng kaligtasan yan. Subalit hindi po magandang yugto ng buhay ng isang Kristiyano. Yung tayo ay malagak sa backsliding stage. Ako naranasan ko po yan. At tuwing naalala ko yung panahon na ako ay nag-backslide, hindi ako masaya. Nalulungkot ako at nangyari sa aking buhay yon. Pero masaya pa rin ako sapagkat ibinalik ako ng ating Panginoon. Kaya nga po, yun po yung nais ng ating Panginoon na maiwasan na yung kanyang mga anak ay manlamig, manghina o mag-backslide. Kaya nga yung Israel, naganap din sa kanila yung pagbabackslide. Yung sabi ng banal na kasulatan, return unto me. Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa mga Israel na nag-backslide. Ibig sabihin, bakit sinasabing return? Pa rin naman yan. Kasi nga malayo na sila sa ating Panginoon. Tayo kasi, halimbawa, pag tayo nag-backslide, pansamantala nandoon tayo sa sanlibutan. Okay. Malayo sa Panginoon. Ayan, saka lang tayo maibabalik muli pagka maayos na. Okay, binalik na tayo ng ating Panginoon sa tama. So, nakakalungkot kasi na meron tayong nakikita mga Kristiyano na ganyan, nagbabackslide, nanlalamig at nanghihina. At salamat, meron siyang salita. Itong salita ng ating Panginoon na dapat nating pag-ukulan ng pansin. Basahin, pag-aralan, pakinggan. At yung ating pananampalataya sa pamagitan nito ay titibay, lalago. Kagaya sabi ng Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Na ibig sabihin yung ating pananampalataya ay nadadagdagan, tumitibay, lumalago pag tayo ay nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga huwag po tayong manghinawa na magbasa ng salita ng Diyos. Magbigay po tayo ng spare time sa ating personal na buhay. Kung magawa nyo na mag-Facebook na lang, na mag-Facebook o anuman, mag-YouTube, mag-YouTube, ilang oras yan sa inyong buhay sa buong maghapon. Nawa bigyan din natin, paglaanan natin ng oras yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag po natin dapat panghinawaan yan. Kundi pahalagaan natin yan kasi para sa atin mismo yan. Pag ikaw ay tapat na nagbabasa ng salita ng Diyos, ginugugol mo ang oras mo dyan, 1 oras, 1.5 oras, kung magawa mo 2 oras, so be it. Ikaw mismo ang makikinabang. Hindi iba ang makikinabang dyan. Naintindihan niyo po ba? Okay. So, aspire to grow spiritually, that is to be rooted in Him, to be built up in Him, and to be established in Him. Ano ba ibig sabihin ng established? Ay, ibig sabihin parang nandyan na, nakatindig na hindi na matinag. Okay? Yung kagaya ng mga sinasabi, pagka ang isang business ay established na. Dumating man ang recession, pagkatapos ng recession, nandyan pa rin nakatindig yung business na yan. Ngayon, maraming mga business na nagsara, kagaya ng COVID. Tama po ba? Pero makikita nyo, marami pa rin business na nakatindig at nagpapatuloy. Bakit itong mga business na ito ay nakatindig pa rin at nagpapatuloy sa kabila ng pandemic? Sa kabila ng quarantine. Kasi sila ay maituturing na matatag na mga business. Yan. Kung ano man mga business yung mga nagsara nitong nakaraang pandemic, ay hindi pa nila na-attain yung sinasabing established. Yan. Mayroon sabihin natin, bakit yung McDonald's, bakit yung Jollibee nagsasarahan? Okay. So, established na rin na business yan. Tama po ba? Okay. So, alam ko pansamantala lang yan kasi nga walang masyadong customer. Kasi kung
magbubukas nga naman sila, tapos malulugi lang sila, mas mabuti huminto muna sila. Ayan. Pero alam ko yung Jollibee na yan, matatag na yan. Pagka maayos na lahat, babalik na naman yan sa dating operation nila. Pero ngayon, may mga bukas pa rin, tama po ba? Sinong pumupunta sa inyo sa mga Jollibee ngayon? Yan. Okay, so, yung mga bukas pa rin, pati yung kanilang, ano na yung tawag doon, yung drive-thru, okay pa rin eh. Okay, so tuloy-tuloy pa rin naman. Okay, so pero yung mga talagang walang makuhang customer, o kaya talagang kita nila, lugi sila, ay hinto muna. Okay, so, pero ang Kristiyano po, ganyan po, kung established ang isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man bagyo ang darating sa buhay, manatiling nakatindig yan. Kahit pa napakalakas na bagyo ang dadaan sa kanyang buhay. Yan po ay titindig at titindig. Hindi po yan guguho, hindi po yan manlulupaypay, hindi po yan malulugmok. Kasi established na siya sa kanyang pananampalataya. Wow, di ba napakaganda noon? Kaysa yung konting problema lang dumating sa buhay, lugbok na si Kristiyano. Bakit nalugmok? Kasi hindi pa siya established sa kanyang pananampalataya. Yan. Okay. So, yun po yung gusto ng ating Panginoon sa atin. Ngayon na tayo ay mananampalataya na, hindi dapat tayo nananatili lang doon sa pagiging baby. Alam natin ang baby. Pag baby, mahina pa. Okay. Wala pang kalakasan yan. Ibig sabihin kasi hindi pa lumalago yan. Wow. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging mature. Upang sa ganon, ay makita na tayo ay lumalakad sa ating Panginoon. Not only to aspire to grow spiritually, but second step wherein believers would certainly walk in the Lord Jesus Christ is learn to hate the world. Isa rin yan na kailangan natin bilang mga mananampalataya. Na tayo, dahil tayo ay mananampalataya na, nawa, hindi man biglaan, pero dapat unti-unti matutunan natin na kamuhian ang sanlibutan na ito. Merong question yung isang noon eh. Biblia na yung binasa. Okay. Bakit ko hindi mamahalin ang sanlibutan na ito? Ayan, kasi love not the world eh. Neither the things that are in the world. Nandito ako. Kaya hindi niya naintindihan yung sanlibutan ay yung pagiging, yung material world. Okay. Yung world na kung saan namamayagpag ang kasamaan at ang kasalanan. At yun po yung kwan natin. Tignan nga rito, sabi kasi rito sa verse 8, beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, ito pong verse na ito ay meron pong sinasabi patungkol sa sanlibutan. Okay. Yung mga bagay sa sanlibutan. Na itong mga bagay sa sanlibutan na ito, sabi nga rito, beware, dapat magiging aware tayo o kaya mag-ingat tayo. Yan. Para magawa natin mag-ingat sa mga bagay na ito na nasa sanlibutan, isa sa mga bagay na dapat nating matutunan ay yung kamuhian ang sanlibutan na ito. Itong mga bagay na ito. Okay. Kasi hindi na nga tayo para dyan. Hindi na tayo rito, hindi na tayo taga-riyan. Kaya nga, maging yung mga bagay na nandito sa sanlibutan na ito, dapat matutunan nating kamuhian ang mga yan. At ano ba yung mga bagay na yan na sinasabi rito sa ating text? Okay. Unang-una, yung katuruan nito, its teachings. The teachings of the world. Na kahit mananampalataya na kasi tayo, nananatili pa rin yung katuruan ng sanlibutan. Pero, ngayon naman nananampalataya na tayo, meron ng iba tayong dapat susundin, papaniwalaan na katuruan.
At yan ay ang katuruan ng ating Panginoon. Yan na yung gagawin nating pamantayan sa ating pamumuhay, hindi yung katuruan ng sanlibutan. Kaya yung sinasabi rito, beware is lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Yung philosophy po yan na sinasabi rin yan po yung mga teachings of men or teachings of the world. Katuruan ng sanlibutan na ito, na yun po yung nakasanayan natin, nakalakihan nung hindi pa tayo mananampalataya. Diyan tayo gumagalaw noon. Diyan tayo namumuhay sa katuruan ng sanlibutan dati. That is the tradition of men. Na kung saan sinasabi rito sa banal na kasulatan na deceitful. Ibig sabihin, dinadaya lang tayo. Akala natin tama na, pero mali pala. Salamat at nakita natin, salamat at nalaman natin ang katotohanan. Na kung saan yung katotohanan na dapat ngayon ang ating panghahawakan. Hindi yung katuruan ng tao na nakasanayan natin nung hindi pa tayo mananampalataya. Makita nyo, malaki po yung pagkaiba ng katuruan na dapat panghawakan at paniwalaan ng isang mananampalataya doon sa katuruan na panghahawakan ng hindi mananampalataya. Okay? Na kung doon tayo dati sa katuruan ng tao nung hindi tayo mananampalataya, kailangan ma-develop sa atin yung pagkamuhi rito. Upang sa ganun, ma-embrace natin ng buo yung katuruan ng ating Panginoon. Hindi yung narinig mo lang yung katuruan ng Panginoon, kagaya ng binabanggit sa ating Sunday school, na u-offend ka na. Okay? So, kasi nga, iba yung nakasanayan mong katuruan na naririnig noon. Pero hindi po, bilang Kristiyano, dapat matuwa tayo, dapat magalak tayo kung naririnig natin, napapag-aralan natin yung mga katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. At yan dapat yung ating tanggapin at i-embrace habang unti-unti na kinamumuhian natin ang inaalis na yung katuruan ng sanlibutan na nasa sa atin. Totoo, minsan nasasaktan tayo. Pero sabi nga nila, yung masakit, yun po yung nakapagpapagaling. Alam niyo, yung sakit natin dati, spiritual na sakit. Tanging gamot lang ay yung katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. Kailangan maging open tayo rito ngayon. Bukas tayo at talagang tanggap natin kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kasi pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, ito po yung katotohanan. Yan. Hindi po ito tradisyon ng tao. Kahit maraming mga nagtutuligta, sabi nila, gawa lang ng tao yan eh. So hindi naman natin pwedeng itatwa na itong Biblia, ginawa ng tao. Pero kailangan din tanggapin natin na ang author nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, yung mga tao na gumawa nito ay ginamit lang ng Panginoon na instrumento to pen His words. Wow. Ibig sabihin, pag ang Diyos ang siyang author, salita niya yan. Sa Kanya yan. Yung mga nagsulat, walang kinalaman dyan. Okay. Hindi nila naisip yan na isulat, kundi isinulat nila kung ano ang isipan at sinabi ng ating Panginoon na kanilang isulat. Its teachings. Learn to hate the teachings of the world. Secondly, its practices. Ano ba yung practices? Yung mga ginagawa sa sanlibutan. Yan. Ito po yung mga nakasanayan na gagawin sa sanlibutan. Na maraming mga bagay na nakasanayan natin gawin na noon. Hindi pa tayo mananampalataya. Okay. Na ngayon, na tayo mananampalataya na, dapat kamuhian na natin yung mga yun dahil hindi pala yun yung practices na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ano ba yung mga practices? Dati. Yan. Okay, kung ikaw ay dating Katoliko,
Ayan, kasama ka sa naglilibot ng rebulto, yan ay practice. Okay? Kasama ka sa nagro-rosaryo, yan yung mga practices na talagang nakasanayan mo, nakilakihan mo, pero ngayon, mananampalataya ka na, dapat hindi na. Iwanan mo na yan. At hindi lang iiwanan mo, magkaroon ka ng pagkamuhi dyan para hindi mo na yung babalikan. At kung meron ka man mga ribulto sa inyong bahay, dapat yan ay pinagsusunog mo na yan o kaya pinupulbos mo na yan. Bakit? Kasi yan yung mga gawain o mga practices na hindi dapat ipagpatuloy, kundi dapat iwanan. Yung kasama po sa bawat ay sa dapat na kamuhian natin sa sanlibutan yan. Sabi nga rito sa ating text, yung sinasabi rito, after hindi lang yung philosophy, kundi yung traditions of men. Yan po yung mga gawain nga yan, yung mga practices. Okay. So, yun pong, ano po yung mga ginagawa pa na iba nung hindi pa tayo mananampalataya. Ayan, yung mga naniniwala pa, nagpa-practice ng mga pag-aalay sa mga, ano ba yun? Kanino ba inaalay daw yun? Halimbawa, yung may okasyon halimbawa, naghiwalay ng pagkain para raw doon sa mga, hindi ko alam kung kanino, okay, para sa mga patay. Ayan. Okay, ba't ka mag-aalay sa patay? Okay. So, sa banal na kasulatan, tinuturo lang sa atin, mag-alay tayo sa ating Panginoon. Okay. So, marami pong mga practices na nakasanayan natin na minsan ang hirap tanggalin. Kasi yun na yung nakalakihan natin eh. Pero bilang mga mananampalataya, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon para madali para sa iyo na tanggalin yan at iwanan. Ipanalangin mo na bigyan ka ng Panginoon ng pagkamuhi sa mga bagay na yan. Wow. Okay, kasi marami pa rin mga practices ngayon na dapat hindi na natin ginagawa, pero ginagawa pa rin eh. Okay. Minsan pati yung mga sinasabi nila na ano ba tawag doon? Yung mga pamahiin. Marami pa rin mga Kristiyano ay gumagawa ng mga pamahiin. Nagpa-practice pa rin. O, pambira. Okay? So, yung sukob sa kasal daw, sukob sa taon. Halimbawa, magulang Kristiyano, mga anak Kristiyano, ikakasal. Tapos, sa isang taon, ay hindi pwede, kasi sukob sa taon yan. Ano kung sukob sa taon? Meron bang masama dyan? Meron bang sinabi ang Biblia? So, pero mga practices yan, na yan ay bunsod ng mga maling paniniwala. Okay? Na dahil mga Kristiyano na tayo, iwanan na natin yung mga yan. Ngayon, kung hindi mo maiwanan, yan po isang bagay ang kailangan mo, magkaroon ka ng pagkamuhi dyan para maiwanan mo yan. Ibig sabihin, kaya hindi mo maiwanan dahil mahal mo pa rin yan. Pero sabi ng Biblia, beware, lest any man spoil you. Ano ba yung spoil? Bari, sirain. Kasi yung pagkain, pag sinabing spoil, sira na yan. Tama po ba? Kung ganun din tayo. Okay, sirain tayo sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Ilayo tayo sa katotohanan ng mga bagay na ito. So learn to hate the world, its teachings, its practices, its systems, yung sistema na umiiral sa sanlibutan. Yun din ang isa sa mga bagay na dapat nating kamuhian. Kahit yung sistema na yan na umiiral dito sa sanlibutan ay halos ginagawa na ng lahat. Yung panluloko, sistema na rin yan. Yung pagsasalita ng masama, naging kalakaran na ng sanlibutan yan. Okay, halos lahat na ng tao gumagawa ay nagsasalita ng masama. Okay, yung mandaya sa kapwa. Okay, gawain na rin yan ng sanlibutan, naging sistema na yan. Pati nga yung pangungutang, sistema na yan ng sanlibutan. Tama po ba?
Mapapansin nyo, yung pangungutang. Okay, kahit hindi kailangan mangutang minsan dahil may nagpapautang. Gusto lang makahawak ng malaking pera. Pero wala naman siyang talagang paglalaanan doon sa uutangin. Wow, naging kalakaran na kasi. Okay, tapos yung uutangin pa, 5-6 pa. Yan, 20%. Sa ngayon, hindi nga lang 20%, mayroon pang 30% pala eh. Tama po ba? Okay. Yung mga anak ng, halimbawa, ng utang ng 1,000 o 2,000. Okay. Magpuporsyento ng 20% in 20 days. Ayan. 20% in 20 days. Sa loob ng 2 buwan, ilang days yan? 60. Tama po ba? In 60 days, meron na siyang porsyento na 60%. 2 months lang yun. Ibig sabihin, papatak na 30% per month. Ako, meron yan nangutang dito eh. Nang ganyan dati na usapan. Pero yan ay kalakaran ng salibutan na hindi dapat tayo na-involve dyan. Okay? Yung kasi ay sistema yan eh, ng salibutan eh. Maging ang politics is a system of the world. That every believer should not be involved in it. Kasi sisirain ka niyan. Nakikita ko yung mga naging politiko na mga mananampalataya, nasira ang kanilang buhay. Naging sikat man sila, kagaya ng isa, nagiging successful sa kanyang political career na isang mananampalataya. Pero anong kapalit niyan? Nagumon siya sa sanlibutan. Nagiging mapalalo pa siya. Hindi na natutunan ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Palamura. Ayan. Okay, mga pag-uugali ng sanlibutan. Wala nang inisip kundi yung paggastos para sa kanyang political career. Pati pera ng Panginoon ginagamit. Na dapat gamitin yan para sa ikasusulong ng gawain ng ating Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi po advisable sa atin na sumabak sa politika. Maging sa mga homeowners lamang yan. Politics na rin yan. Okay? Nakita ko kung paano uminog yung politics sa amin noon, bago pa lang kami dyan noon. Hindi ba masyadong nagtatagal? Aba? Nagkaroon ng faction. Biro mo yan, napakaliit na lugar. Yung Terranova subdivision, yan. Tinatawag natin na main. Nagkaroon pa ng 2 asosasyon ng homeowners o officers ng homeowners. Pambira, bumuto ako kasi bumubuto pa ako nung bumuta ako. Okay, linggo. Kinasabaduhan, meron dumating sa bahay, kinakausap ako, sabi meron din daw butuhan na naman ang homeowners. Sabi ko, kabubuto ko lang nung linggo, tapos butuhan na naman. Sabi nung, hindi, iba po ito, pastor. Ibang, ako naman ito, set of officers. Magkakaroon ng 2. Sabi ko, bakit ganun? Isa lang naman tayong subdivision dito. Hindi niyo ba alam na yan ay pagkawatak-watak, hindi pagkakaisa? At kung nagkakawatak-watak, hindi tayo aasenso niyan. Hindi tayo susulong. Yung sabi ko, hindi nila ako nakumbinsi. Kasi tapos na nakabuto na ako tapos bubuto na naman ako. Ha? So ang politika, walang gagawin diyan kundi pagkakawatak-watak, pag-aaway-away. Bawat isa gusto maging opisyal. Ayan. Opisyal man ng barangay. Ayan. Opisyal ng bayan. Saan man dyan? Politika yan. Okay. Yan ay sistema ng salibutan yan. Isa yan sa dapat nating iwasan. Yung sinasabing rudiments of the world. The system of the world. Sabi ng Biblia, beware. Baka masilo ka niyan. Baka ma-involve ka dyan. Baka makasama ka dyan. Okay. Kaya nga pati sa show business, it is also a system of the world. Kaya nga, huwag na nating pangarapin pa
na mag-artista. Okay? O yung, kung may mga anak kayo dyan, halimbawa gusto maging, kahit hindi artista, maging TV personality. Halimbawa yung, ano bang kagaya nila, Karen Davila. That is a system of the world. Alam niyo kung bakit? Itong mga, anong tawag sa kanila? Newscasters. At saka, hindi yun lang sa television, maging sa radio, at saka sa, nasa periodiko. Ito ay hindi na bago sa atin, na halos lahat sa kanila ay bayaran. Bayaran ng mga oligarchy, unang-una. Yan, kaya nga minsan may nakausap ako, nagtatrabaho yan noon sa custom, si Roderick. Ganyan po, hindi ko akalain na yung sikat na broadcaster na yan sa telebisyon, ay isa rin palang bayaran. Si ganyan, ganyan, si ganyan, ganyan, pinangalanan niya na. Talagang mga sikat sila, nakikita sa television, Channel 2, Channel 5, Channel 7. Lahat pala sila tumatanggap. Wow. Inaayonan ba ng Biblia yung pagtanggap ng lagay? Yung pagtanggap mo ng regalo, sabi niya, huwag kang tatanggap ng regalo. Kasi magiging bias ka niyan. Halimbawa, lalo na pagka ikaw ay gumagawa ng mga desisyon sa buhay. Ayan, para sa dalawang tao. Judge ka halimbawa, tumanggap ka ng regalo, tumanggap ka doon sa isa, bias ka na sa kayong pagdidesisyon. Doon ka na sa kung kanino nagbigay sa'yo. Okay. So yun pa kayang tumatanggap ka ng lagay, regular, buwan-buwan. Okay. So, kaya nga ito po yung makikita natin sistema ng sanlibutan. Na, ayun na nga po, umiiral. Hindi, pastor, ginagawa na naman lahat eh. Ayan, punta ka sa LTO, magparehistro ka. Minsan, hindi ko alam ngayon o kaya mag-apply ka lang ng license. Okay, may lalapit sa'yo. Ayan, magbigay ka na lang ng ganito. Bahala na ako dyan. Hindi ka na maghihirap. Hindi ka na mag-i-exam. Nagbigay na bang? Okay. So, ang laki pa ng binigay. Maya-maya, hindi na niya makita yung binigyan niya ng pera. Nangyari yan nung nag-apply ako ng lisensya doon sa Tayuman. Meron nagrereklamo, naghahanap. Sana yung binigyan ko ng 1.5? Wala, hindi sa amin yan. Sabi ng mga taga-LTO. Fixer yan. Okay. So, manluloko pa. Siyempre, naka 1.5 na siya. Isang araw lang yan. Okay. Pagka wala na yung taong niloko niya, babalik na naman doon. Manluloko na naman. Okay. Yung iba naman, hindi naman niluloko, pero siyempre, yung paglalagay kasi minsan sila yung nauuna, sila yung binibigyan ng pansin. Kawawa naman yung mga nauna. Napapatungan yung kanilang mga papeles. Okay. So, sa bagay, siguro ngayon hindi nangyayari yan. Kasi nung nagrehistro ako ng sasakyan, yung rehistro naman sa sasakyan, may schedule. Yan. Pag bigay ko ng papeles na ganyan, kasama na yung insurance, kasama na yung sa emission test, binigyan ako ng number, balik kayo sa araw na ito. Kasi marami silang backlog eh. So, pagbalik naman ng araw na yan, nakuha naman kaagad. Si Junjun na ang pumunta noon para kumuha. Yan. Pero, kailanman hindi ko ginawa yung maglagay, lalo na sa pag-apply ng lisensya. Mag-exam ako. Bakit? Hindi naman mahirap yung exam. Wala namang pi r square dyan. Mga constant. Okay, walang square root. Napakasimple ng exam. Bakit di mo pa ititake yung exam? Bakit maglalagay ka pa? Bakit ka gagawa pa ng kalikuan kung pwede man gawin ang matuwid na paraan? Pastor, lahat naman gumagawa na eh. Kristiyano ka. Huwag mong tularan yung mga hindi mananampalataya. Kung sistema yan ng sanlibutan, dahil sila ay hindi mananampalataya, okay lang sa kanila yan, pero ikaw ay mananampalataya. And that is the system of the world.
magiging iba ka. Kaya nga tinuturo ng banal na kasulatan, show a difference. Kahit noon, matagal kasi akong hindi nakapag-renew noon ng license eh. Tapos, kailangan magkaroon ng license dahil may imamanehong sasakyan. Pagka ganun pala, nag-expire yung license, hindi mo na i-renew before expiration. Kailangan mag-i-exam na naman. Yan. Written exam, tapos yung actual na pagdadrive. Okay. So at least, marunong naman ako. Yung exam din, sabi ko, naipasa ko nung una. Bakit hindi ko ba maipapasa ngayon sa biyaya ng Diyos? Pero hindi ko kailanman inattempt na maglagay. Okay. So, yun po yung mga sinasabi natin na systems of the world. Nawa, naintindihan nyo, no? Na dapat kamuhian natin. Kasi yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan pag sinabing beware. Ano ibig sabihin yan? Iwasan, layuan. Pag hindi mo malayuan, ipanalangin mo na pagkaluban ka ng Diyos ng pagkamuhi dyan. Kasi pag namumuhi ka sa isang bagay, lalayuan mo yan. Ayaw mo makita. Tama ba? Totoo, hindi. Yung mga taong kinamumuhian nyo, gusto nyo bang makita sila? Pagmumukha nila? Sana wala kayong kinamumuhian na tao. Okay? Kasi pag kayo ay namumuhi sa akin, sa ayo at gusto nyo, makikita niya ako. Gagawin nyo, hindi na kayo magsisimba. Ayaw kong magsimba. Kasi ayaw kong makita si pastor, galit ako sa kanya. Okay. So, ganun din, yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, learn to hate the world. Its teachings, its practices, its systems. And third step, wherein believers would certainly walk in the Lord Jesus Christ is strive to be faithful in the Lord. Ayan. Magsumikap na maging tapat sa ating Panginoon. Sabi kasi rito sa 9 to 11, for in Him, sabi riyan, dwelleth all the fullness of Godhead bodily. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. And whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, and putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. Ano po ibig sabihin niyan? To strive to be faithful to the Lord. Okay? Kasi sinasabi riyan na only, in God only, He only is our true God. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang siyang tunay natin na Diyos. Kung siya lamang ang tunay natin na Diyos, dapat maging tapat tayo sa Kanya. Sinasabi sa verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Pagpapahayag na siya yung kaisa-isa at tunay na Diyos na ating sinasamba, na siyang naglalang sa atin. Dahil siya nga yung Diyos na naglalang sa atin, kaisa-isa yan, dapat maging faithful tayo. Wala na tayo dapat ituturing pa na Diyos sa ating buhay. Maging ating sarili. Ang ating sarili hindi po dapat dino-Diyos yan. Okay? O kung sino man tao. O trabaho man. O anumang bagay. Tanging ang Diyos lamang ang ating ituring na Diyos. Okay? Minsan kasi, marami ng mga Diyos-Diyosan ang mga mananampalataya ngayon. Sinasabi nila, sila raw ay mananampalataya ng ating Panginoon. Okay? Nagpapahayag na sila raw ay tapat sa ating Panginoon. Pero sa mga actions naman nila, hindi. Kasi mas inuuna yung mga bagay kaysa sa ating Panginoon. Wow. Ano ba yung mga inuuna? Ayan. Depende kung anong inuuna mo kaysa sa Panginoon, yun yung Diyos mo. Kasi tinuturo ng banal na kasulatan, dapat ang first sa atin, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung siya yung Diyos mo, siya yung unahin mo. Once na ang Panginoon ay nailagay mo sa pangalawa, hindi mo na siya tinuturing na siya yung Diyos mo. Ang Diyos mo ay kung sino yung nasa una.
Minsan sa amin mga pastor, meron sa amin inuunang pamilya. Kasi may nagtuturo rin kasi ng mga pastor, dapat daw, priority ang pamilya. Ibig sabihin, priority kaysa sa Panginoon. Sabi ko, saan kayo nakalagay sa Biblia yun? Okay. So, kaya nga marami rin sa aming mga pastor ang talagang hindi priority ang Panginoon. Pag ang pastor priority niya ang pamilya niya, siyempre mas uunahin niya yung pangkabuhayan kaysa yung gawain ng ating Panginoon. Ayan po yan. At marami nga yung pastor na ganyan. At nakakalungkot man, pero yan po yung katotohanan. Eh, panalangin na lang natin, nawa may iayos ang lahat ng mga kapasturan, yung kanilang mindset. Okay? Na kung halimbawa, talaga mahalaga yung pamilya ng pastor. Kagaya ko, may pamilya naman ako. Pero hindi ibig sabihin na mas uunahin ko sila. Sa aking pagganap, sa aking tungkulin bilang pastor, hindi ko man sila yung inuuna, pero sila ay kasama ko sa paglilingkod at pagganap sa gawain ng ating Panginoon. So sa ating paglilingkod ngayon, dahil kasama ko sila, hindi ko sila iniiwan. Kaya napakaganda yung ginawa ng Diyos sa aking pamilya. Bakit po? Wala man sa kanila yung may trabaho na sumasahod ng malaki sa sanlibutan. Pero nasa gawain naman sila ng ating Panginoon. Yun po nagbibigay sa akin ng lubos na kasiyahan. Hindi ko sila inuna, pero tinitignan sila ng Panginoon. Iniingatan, inaayos ng ating Panginoon. Wow. So, ganun po. Yan. So, be faithful in the Lord. Our only true God. Secondly, our everything in life. Yan. Meron pa ba tayong iba na kakailanganin kung nasa sa atin na ang Panginoon? Diba, sabi ni David, the Lord is my shepherd. Dinugtong niyo, I shall not want. Na pinapahayag niya doon na dahil nandyan na sa kanya ang Panginoon, siya yung kanyang shepherd, andun na sa kanya lahat yung kanyang pangangailangan. Wow! Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, sabihin man natin na parabagang tayo ay naghihirap na. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit? Kasi andyan pa rin sa iyo ang Panginoon. Ang tunay na kayamanan. Dahil nasa sayo ang Panginoon, andyan pa rin din naman yung kaligtasan, hindi rin naman nawawala yan. Andyan sa iyo yung buhay na walang hanggan na nanggaling sa ating Panginoon. Wow! Kaya nga, mahalaga na tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. Siya yung lahat natin Wala nang iba Okay? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, for without me, you can do nothing. Ibig sabihin, wala ka talaga pag wala ang Panginoon. Pero dahil nasa sa atin ang Panginoon, wow, nasa safe tayo na lugar. Okay? Nandoon sa atin na talagang walang bagay na maipagkakait sa atin. Kasi siya ay nasa atin. Sabi nga sa verse 10, and ye are complete in Him. Makita niyo yung complete? Dahil meron kang Panginoon, kumpleto ka na. Pag kumpleto ka, meron ka pa bang kakailanganin? Kumpleto na. Halimbawa, may ginagawa na kulungan ng manok. Gusto nga nila magkaroon ng kulungan ng manok daw dyan Ang baho-baho naman ng tayo ng manok. Okay. So, sige, ginagawa na yan. Yan, kung malapit ng gawin, meron pa bang kakailanganin? Yan, meron tanong. Okay, pagka wala na, sabihin, hindi, wala na, kumpleto na. Ibig sabihin, wala nang dapat idagdag. Okay, wala nang kailangan pa. So, ganun po. Okay, dahil nasa sa atin ang ating Panginoon, wala na tayong kakailanganin pa. Sabi ng Biblia, you are complete in Him. Wow, kumpleto na pala tayo Dahil sa Kanya. Yan po yung kagandahan niyan. Ibig sabihin, hindi na tayo kailangan pang mag-imbot na ano pumang bagay. Hindi na natin kailangan pang maghanap na ano pumang bagay.
Ang kailangan lang maging tapat tayo sa ating Panginoon. Pagdating sa ating buhay Kristiyano, yun dapat yung ating pagtuunan na ng pansin. Yan. Pagdating kasi sa spiritual, hindi po masasabing kumpleto na tayo. Ibig sabihin, hindi pwede sabihin perfect na tayo. Pero pagdating sa buhay natin dito, sa mundong ito, yan po yung sinasabi ng ating Panginoon, kumpleto na tayo. Okay. So, kasi nga, nasa sa atin yung lahat na pangangailangan sa pamagitan ng ating Panginoon. Nung sinabing, ye are complete in Him. Wow. We are to strive to be faithful on the Lord because He is our only true God, our everything in life, and thirdly, our Redeemer or Savior. Wow. Siya yung ating Redeemer, siya yung ating Savior, so kailangan maging tapat tayo sa Kanya. Hindi kung sino pa man ang tumubos sa atin, hindi kung sino pa man ang nagligtas sa atin. Ang Panginoon. Siya yung tagapagligtas natin, kailangan natin magtapat sa Kanya. Sabi sa 11, "In whom also ye are circumcised, with the circumcision made without hands." Yun po yung pagtuturing sa atin bilang mga tao ng Diyos. Okay, yung circumcision na hindi talaga ginawa na actual na circumcise, kagaya ng ginagawa sa mga Israelites noon. Kundi ang na-circumcise yung ating puso. Ang sabi nga rito, in the putting off the body of sin in the flesh by the circumcision of Christ. Ano ang ginawa ng circumcision ng Panginoon sa atin? Ayan, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, Panginoon Kristo na siyang namatay, nailibing at nabuhay muli. Tayo ngayon ay nilinis. Tinanggal sa atin yung kasalanan. Naging patay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, pero binuhay tayo ng Panginoon spiritually upang mabuhay para sa Kanya. Yun po yung sinasabing circumcision dito. Okay? Na kung saan napakahalaga po niyan. Dahil mula po nung panahon na tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, magagawa na natin makapamuhay na free o kay malaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kasi yan po yung kalalagayan natin dati nung hindi pa tayo mananampalataya. Tayo ay alipin ng kasalanan. Pero na-circumcise tayo nung tayo tumanggap sa ating Panginoon. Nawala na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Nalagay na tayo ngayon sa pagkaalipin ng katuwiran at ng ating Panginoon. Wow! Kaya nga, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon upang magawa nating lumakad kasama ang ating Panginoon, strive to be faithful in the Lord. Yan dapat yung nasa isip natin lagi, ang maging tapat sa ating Panginoon. Kung nagawa natin maging tapat sa tao, o kaya naging tapat sa ating sarili, much more dapat yung maging tapat tayo sa ating Panginoon. Dahil dyan po, na ipapakita ang tunay na katapatan, yung pagtatapat sa ating Panginoon. Kasi minsan yung pagtatapat din sa tao, pwedeng pakitang tao yan eh. Okay. Pero sa ating Panginoon, hindi tayo pwedeng magtapat na pakitang tao lang yan. Alam ng Panginoon. Kaya ngayon po dapat yung pagsumikapan natin sa biyaya ng ating Panginoon. So alalahanin po natin itong tatlong ito. Tatlong steps wherein believers will certainly walk in the Lord Jesus Christ. First is to aspire to grow spiritually. Learn to hate the world and strive to be faithful in the Lord. So we should make it a prerogative. Pag sinabing prerogative, yun po yung pangunahin natin. Okay? Prerogative to walk in the Lord every day in our lives. Ayan. Na kung saan iniisip natin yung paglago, andoon yung pagkamuhi, na-establish yung pagkamuhi natin o galit natin sa kasalanan. At nandoon talaga sa ating puso't isipan yung pagtatapat sa ating Panginoon. Yan po dapat yung ating prerogative sa araw-araw.
Secondly, we should make it also our goal to be in tune with the Lord daily. Alam niyo ba yung to be in tune? Napapalayo sa kalooban ng Diyos. Yan. Hindi natin ginagawa kung ano yung sarili nating kalooban, yung sarili nating gusto. Okay? Kundi talagang kung ano yung talagang naaayon sa kalooban ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, yun yung ating sinusunod. Yun yung ating nilalakaran. We should make it also our goal to be in tune with the Lord daily. We should make it a prerogative to walk in the Lord every day of our lives. And thirdly, walking with the Lord must be the source of our joy as we live in this world. Na kung meron man pinanggagalingan ng kagalakan natin dito sa mundo, ayun yun yung tayo ay nakakalakad kasama ang ating Panginoon. Wow! Di ba? Na pag tayo ay lumalakad na hindi kasama ang Panginoon, ibig sabihin yan, hindi tayo masaya. Wow! Hindi kagaya ng mga hindi mananampalataya. Dahil ginagawa nila yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalakad sila taliwas sa kalooban ng Diyos. Pero sa paggawa nila yung mga yan, masaya sila. Okay? Kasi hindi sila mananampalataya. Pero tayo naman, bilang mga mananampalataya, ay yung kaibahan naman, yung opposite. Na ang kagalakan naman natin ay hindi yung paggawa ng mga gawain ng sanlibutan, kundi yung tayo ay nakakalakad kasama ang ating Panginoon. O kaya kung titignan natin ang buhay natin, nakikita natin na okay tayo sa Panginoon, yan dapat yung magbigay sa atin ng lubos na kagalakan. Kaya nga po, nawa sa araw-araw, sa biyaya ng Diyos, tayo ay lumakad kasama ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.